This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities, in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in this spreading the word of God. For more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group, and with His help, it was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of the following members. Facebook, Mr. Joseph Amisola Agnad. Messenger, Mr. Eljan Begay. YouTube, Mr. Reynaldo Benaventura. But of course, we still have our connection via Trunkline, where activities are originally held. Before we start our devotion via Trunkline for tonight, let us hear the CDCM Reunited theme song that was composed by Mr. Joseph Agnad. Yung isang grupo naglilingkod ng buong puso, kung ito gustong magligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod, magpakailanman, pagkat sinamana sa amin ang kanyang kabutihan. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinan, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Hesus Kristo damaang pagkalinga. Ang pinakalayonin ng grupong ito ay ipahayag ang salita ni Kristo, upang kalagin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay Kristo. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinan, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, kapagkat kay Hesus Kristo damaang pagkalinga. Kaya nais namin sa lahat ng mga membro at magpalalo sa tulong ni Hesus Kristo. Ibang barangay, nakita namin kayo na tumutulong sa pagsalat ng Ebanghelyo. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinan, pamahalaan namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Hesus Kristo damaang pagkalinga. Yan sinigyan na naganyaya, sa iyong makakabit, aming pagkalinga. Magkaisa na natin sa kanyang mga salita, at ipapagad ang kanyang mga gawa. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinan, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya,
sapagkat kay Heso Kristo dama ang pagkalinga. Ibigin ang pangalan namin, ito kita, mamahal namin. Lahat ng dito ay masaya, sapagkat kay Heso Kristo dama ang pagkalinga. Sapagkat kay Heso Kristo dama ang pagkalinga. Dr. Bernard. Hindi mo siya Bernard. Ano yung Presidente Rola? Ewan, baka nahulog. Ay, Yan. wala naman. Hindi gusto matawagan o Okay. batulugo. Sige. Okay po. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Isang namang gabi na tayo matipon-tipon sa ating gawain ngayong gabi ito. Upang ating purihin ang ating Diyos sa buhay, upang ating idakila ang kanyang pangalan. Kung ikaw ay nakikinig ngayon sa ating YouTube channel, si December United Enlightened Ones, please subscribe this YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell icon para ikaw ay ma-update sa mga video audio na ina-upload pa natin dito. And please put your comment in the comment box and share this audio video to your friends, to your family, and like this also. Now, sa gabi pong ito, nais po namin i-welcome ang bawat isa sa ngalan ni Kristo. At sa ating pong pagpapatuloy, ang gawain po natin ay Devotion Light by Trunk Line. Nandito po tayo sa ating Trunk Line. So atin na pong umpisahan ang ating gawain sa magitan ng pambungad na awitin na ihandog po sa atin ni Sister Annalyn Oli. At susundan yan ng pambungad rin na kanyang panalangin. Ayan. So, Sister Annalyn, po ay
Okay po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkatipon-tipon muli upang makapakinig ng iyong banal na salita. Nawa po Panginoon, ikaw po ang manguna sa gabing ito sa aming gawain at nawa Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa. Salamat po Panginoon sa lahat ng blessing na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At tulungan mo rin po ang speaker na magbabahagi ng iyong banal na salita sa gabing ito. Ikaw po, Lord, ang magbigay sa kanya ng wisdom na nawaan na maiparating niya o maibahagi niya sa amin ang iyong banal na salita. At patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Ito pong aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat, Sister Annalyn, on that wonderful song, Give Thanks. Yes. Pasalamatan po natin palagi ang Panginoon, lalo sa oras na ito, pagkat binigay niya sa atin ang pagkakataon na matipon tayo at mahihain na naman ngayong gabi ang kanyang salita sa atin at ating busugin ang ating spiritual na pamumuhay. Alam ko na bawat isa sa atin, kumain na kanina, but kumusta na kaya ang ating spiritual? Ayan. Kaya dapat rin natin busugin at sana in-nourish natin ito. Hindi lang natin pakinggan at talabas sa kabila, but in-nourish natin sa ating puso at isipan. Atin na pong kinatawagan ang maghahain ngayong gabi ng ating pagsalusaluhan na salita ng Panginoon. Babahagi po ito ni Pastor Leo Ferrer. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. At patuloy po kong nagpapasalamat sa patuloy na pag-imbita upang gamitin po ng ating Panginoon as an instrument po upang maibahagi ang kanyang salita sa bawat isa. At sa gabing ito ay nais ko pong basahin sa atin ang ating reading this evening po ay Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Ephesians 5, 1 and 2. So sabi po niya dito in verse 1, therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice. So ulitin ko po, therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. So sa gabing ito, ang ating tema po ng pag-aralan ay keep walking.
tayo po ay magpatuloy sa ating pamumuhay o paglalakad, mga kapatid. At napakahalaga po na kung saan sa ating po pamumuhay o paglakad ay napakahalaga po na kailangan po natin na tignan kung sa ating pagpapatuloy ba ay natatahak ba natin ang magandang daan tungo po sa kaligtasan o tungo po sa kaharian ng ating Panginoon o tungo po doon po sa buhay na walang hanggan. Sapagkat alam natin, mga kapatid, sa pananampalataya na habang tayo po ay nandito sa mundong ito, marami pong daan na ating tinatahak. Na minsan, ang alam natin sa ating paglalakad ay nasa tama po tayong landas, pero makita po natin kung paano naman po gumalaw ang ating kaaway upang tayo po ay linlangin at iwala po doon po sa tamang landas. Ngunit mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po ito ang kadahilanan upang tayo po ay sumuko, mag-give up po sa ating tinatahak. Dahil alam po natin that ang Panginoon po ay He is always able, He is always able, and lagi po siyang naghihintay sa bawat isa po sa atin na sa ating pagkakamali, sa ating desisyon na hindi po ayon sa kanyang kalooban, ay patuloy pa rin po siyang nakahanda, available po lagi sa atin upang muli tayong i-restore o muli po tayong dalhin doon po sa tamang landas na ating tatahakin. Pero mga kapatid, sa pananampalataya, kumusta po ang ating spiritual na buhay? Kumusta po yung ating tinatahak? Kaya sa gabing ito, nais ko pong magbahagi ng 3 bagay na napakahalaga po na dapat po nating matutunan ayon po sa ating binasang Book of Ephesians. So number 1 po, mga kapatid, dito sabi po niya, we have to walk in love. Okay? So sabi niya, in verse 2, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. So napakahalaga, mga kapatid, sa ating pananampalataya, yung pamumuhay po natin bilang isang anak ng Diyos. So, kailangan tayo po ay namumuhay ayon po sa pagmamahal na tulad po ng ating Panginoon Jesucristo, na siya po ay nabuhay for almost 30 years po siya, na kung saan ay nandito po sa mundong ito, wala po siyang ginawa kundi iparanas po at iparamdam ang kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. At nakita po natin, mga kapatid, sa pananampalataya that even his life ay willing po siyang inialay para po sa bawat isa po sa atin, para po sa ating kaligtasan. So ibig sabihin lamang po yan, mayroon po tayong tinatawag that we have to imitate God. So paano po natin imitate ang God? Sa pamamagitan po ng pagmamahal na kanyang binahagi sa atin, binigay sa atin. At makita po natin, number 1 po, mga kapatid, na gagawin po natin to walk in love, that we have to imitate Christ. Napakainam po, nasa buhay po natin as Christian, talagang kilala mo kung sino si Kristo at ano po ang mga ginawa ni Kristo. Because napakahirap pong sumunod sa ating Panginoon kung hindi po natin talaga totally kilala ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, sa pananampalataya, sabi niya, therefore be imitators of God as beloved children. Okay? So tayo po, tinawag po na beloved children, mahal po tayo ng Panginoon, at ito rin po ang gusto ng ating Panginoon na gawin natin sa ating buhay, that we have to share love. We have to apply it in ourselves. So yun po ang nais ng ating Panginoon. At sabi pa niya po dito, bilang isang imitators of God, bilang follower of Christ, sabi niya, we must know what sin and what sin is. So kailangan, mga kapatid, sa ating buhay, para magawa po natin na mahalin ang ating Panginoon, mahalin po ang ating kapwa, dapat alam po natin at
yung tinatawag po natin kasalanan. Kailangan alam natin no, kung ano po yung mga bagay na ginagawa po natin. If this is a sin, yung kasalanan ito, kailangan po mga kapatid na tayo po ay lumayo at kailangan pong itigil yung isang bagay na ginagawa natin kung alam natin ito ay kasalanan at makakasira po sa ating relasyon sa ating kapwa. Pangalawa, sabi nga, we must die to self. Kailangan mamatay tayo doon po sa old life po natin. No? Napakahirap pong gawin yung pagmamahal, sumunod sa ating Panginoon, kung tayo pa rin po ay namumuhay sa old life po natin. Anong old life po natin? Yung mga masasamang gawain po natin, nabubuhay pa rin tayo doon, hindi pa rin natin iniwan po yung lumang tayo, no? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin lamang, kailangan we have to turn back from our wicked ways and step forward to the Lord. No? Sa ganon, mga kapatid, ay magiging madali po sa atin na gawin po at sumunod sa gusto po ng ating Panginoon sa atin. And sabi niya, we have to seek the good to others. Napakahalaga po. Sa buhay po natin, sa araw-araw, kailangan hanapin po natin yung mga magagandang bagay na dapat din po natin gawin sa ating mga kapwa. Kaya nga po, ang command po ng ating Panginoon, you have to love the Lord with all your heart, soul, mind, and spirit. And pangalawa, you have to love your neighbor as you love yourself. That is a command ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi po natin pwedeng alisin bilang isang Kristiyano, bilang tagalingkod po ng ating Panginoon, yung word po na love. Okay? So yan po nawa. And sabi nga, hindi lamang sa nguso, kailangan ito po nasa gawa. Dahil sa ating paggawa, ito po ay isang patunay na nagpapakita po na tayo po ay isang taong mapagmahal at tagapagsunod ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga, if you love me, obey my commandments. Okay? So, ganun din po mga kapatid. What are the benefits if we are walking, tayo po ay walking doon po sa pagmamahal o namumuhay po tayo ng pagmamahal. Ibig sabihin po sa 1 John 1:3, sabi niya, grace, mercy, and peace which come from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, will continue to be with us who live in truth and love. Kung tayo po ay patuloy na namumuhay po sa katotohanan at pagmamahal, ito po yung bonus po natin, mga kapatid. Bonus, iba pa po yung the future blessing na tatanggapin po natin sa ating Panginoon. This is bonus, mga kapatid, na ating mararanasan sa mundong ito. There is peace and tunay nga po na hindi po natin maalis yung grasya at habag ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, I encourage you to walk in love. Mamuhay po tayo ng may pagmamahal. And next po, sabi niya po sa B, guard against temptation. Hindi lamang po imitate natin or follow Jesus Christ, but we have to guard against temptation. So as long as we are here in this simple word, mga kapatid, malakas po ang hatak po ng mundong ito, mga kapatid. Kung hindi po natin ginagard o binabantayan po ang ating sarili sa mga gawain po ng ating kaaway, kung tayo po ay double time, triple time na nag-iingat, ang ating kaaway naman po ay triple time, 4 time, more po na gumagalaw po upang tayo po linlangin at ilayo sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, kung tayo po ay tunay na namumuhay sa pagmamahal, we have this spirit po na kung saan we can always resist yung gawain po ng ating kaaway. All we have to do is that we have to guard ourselves through Bible reading, through prayer, mga kapatid, through worshiping, through fellowship. Ito po'y makakatulong upang mabantayan po natin yung ating sarili doon po sa hatak o gawain po o trick po ng ating kaaway. So, yung number 1, you have to walk in love.
So number 2 po is that yung tinatawag po natin walk in light. Walk in love, walk in light. So in 5:7 po, Ephesians chapter 5, verse 7 to 14, sabi niya, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. So ibig sabihin mga kapatid, as we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, tayo po ay naglilingin at nag-iilaw doon po sa mga tao na namumuhay po sa kadiliman. Why? We are the light. No? Sabi nga po sa gospel, you are the light and you are the salt. Okay, so ibig sabihin tayo nawa mga kapatid, hindi po tayo nakakasira ng buhay po ng tao. Hindi po tayo nagdudulot ng kapighatian, kalungkutan sa buhay ng tao. Bagkus, tayo po ay nagdadala ng pag-asa, ilaw para sa mga taong nawawalan po ng pag-asa. Mga kapatid, sabi din po sa verse 9, for this light within you produces only what is good and right and true. Sapagkat ang Diyos na nasa sayo, sabi niya, it will just help you to produce good and right and true. So walang ibang makita po sa atin kundi yung kabutihan, kundi yung katuwiran ng Diyos at katotohanan po sa ating mga kapatid. And sabi po niya sa verse 10, carefully determine what pleases the Lord. So bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, alam po natin na pilatisin kung ito po ay nakapagbibigay po ng kaluguran o kapurihan po sa ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay that pleases God? Number 1 po, yung faith po natin. Amen? So yung faith po natin hindi nakatulog. Kailangan yung faith po. Faith must be put into practice. Ito po ay sinasagawa po natin, i-apply it. Kahit sa mga maliit na bagay mga kapatid, kailangan po nandyan po yung pananampalataya. Makikita yung pananampalataya. Because in little things, mga kapatid, if we have faith, sabi nga, we can move mountain, mga kapatid. So yan po, it really pleases God. It's not because you are strong, you are talented, hindi po yun. But because of your faith, kung bakit ka nagtatagumpay sa iyong buhay. Because alam natin that we can do nothing without God in our life. At sabi po niya mga kapatid, ibig sabihin lamang po, dalawang bagay lamang po ang gusto kong sabihin dito. Walk as children of God. Kung talagang anak ka ng Diyos, kung talagang sa iyong sarili, kinikilala mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay hindi tatalina doon sa mga bagay na makamundo. Nandoon yung pag-iiwas po natin, nandoon po yung paghihiwalay po natin yung, sa ating sarili sa mga bagay na makakasira po ng ating kabanalan. Pangalawa, walk what is pleasing to God. Kailangan tayo mamuhay sa mga bagay na nakakabigay po ng kapurihan sa ating Panginoon. So, number 1 po natin na we have to walk in love. Number 2, we have to walk in light. And lastly, walk in wisdom. Kailangan tayo mamuhay. Hindi po ayon po sa ating sariling karunungan, kundi sa iyong karunungan na kaloob at husay ng ating. That's why makita po natin. So this is the prayer of King Solomon. Kung makita po natin sa kanyang kwento, siya po'y humiling at tinanong ng ating Panginoon. At ang kanyang hiniling po ay wisdom. Sabi niya, upang magamit ko ito, it's not for his own self, for his own glorification, that it is para po sa kanyang paglilingkod sa kanyang sinasakupan. Mga kapatid sa pananampalataya, we know that if God's wisdom ay nasa sa atin, ano man po yung ating mga inaasam sa ating buhay, it could always happen. Why? Because we know that we are always in the right path. Nandun tayo sa tamang landas, mga kapatid. Because the wisdom of God will always give and bring blessing and success. Kaya bakita po natin, si Solomon, hindi po niya hiniling yung mga kayamanan sa kanyang buhay, katanyagan, but because of this wisdom na kaloob ng ating Panginoon, ay makita po natin that
Sabi po sa Bible, binigay din ng Panginoon ang karanyaan, ang katagumpayan at katanyagan sa Kanya kahit hindi niya hiningi. Why? Because si King Solomon, pinili po niya yung karunungan na kaloob ng Panginoon. It's not just to bless, maging tagumpay siya, but it is for the benefit of others. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, napakainam po that sabi nga, if you love wisdom as the Lord, hindi tayo sa ating Panginoon. Ephesians 5:15-18, sabi niya, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in this evil day. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan unawain natin, hindi yung gusto natin ang gagawin po natin, kundi kung ano po yung kalooban o ano po yung gusto ng Diyos o ano po yung pinapagawa ng Diyos ang dapat po natin gawin. Because we know mga kapatid, if we obey the instruction, the commandment of God, if we do what is right, the Lord will continually bless each and every one. Verse 18, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, a wise person na namumuhay doon po sa tinatawag po natin kapangyarihan po ng banal na Espiritu. So let us be filled with the Holy Spirit. Why? Because if we are filled with the Holy Spirit, we have this power para gawin po yung mga bagay na kababalagan. Kaya nasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga apostoles, I will go ahead of you. Sabi niya, ako'y mauuna na sa inyo, pero may darating na persona na ipagkakalob sa inyo upang kayo'y gabayan. And pag ito'y nasa sa inyo na, you can do great things. So, mga kapatid sa pananampalataya, it's really a blessing para po sa mga nananampalataya na ang kaloob ng ating Panginoon libre at hindi lamang po libre. Ito po'y tutulong sa atin para may pagpatuloy po natin kung ano po yung gawain na nais po ng ating Panginoon sa buhay po natin na may katagumpayan. In conclusion, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa atin, keep walking. Walk. Yung word na walk po, gusto ko pong bigyan ng meaning, walk. Gusto lang sabihin, walk always in love for God's kingdom. So, magpatuloy po tayo palaging lumakad doon po sa tinatawag po natin buhay na punong-puno ng pagmamahal para sa ating Panginoon at pagdating ng panahon at pagdating ng pagkakataon na tayo na po ay kukunin ng ating Panginoon. Bawat isa po sa atin ay marireceive po natin yung reward, yung nakaloob ng ating Panginoon. And we will be in the kingdom of God. Walk always in love for God's kingdom. So mga kapatid sa pananampalataya, naway may natutunan po tayo sa tatlong bagay. We have to walk in love, walk in light, and walk in wisdom. Naway sa buhay po natin, let us be wise. Lalo na sa kapanahunan po natin ngayon, marami pong mga nagkakalat na mga katuruan. And kung hindi man natin maintindihan, maunawaan, let us ask wisdom sa ating Panginoon. At alam ko po, natutulungan po tayo ng ating Panginoon at gabayan niya tayo upang ilagay po tayo doon po sa landas na patuloy natin tatahakin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Thank you very much and God bless us all. Maraming salamat, Pastor Leo, for that wonderful message from God na ibinahagi mo ngayong galing ito. Katotohanan po mga kapatid, yan ay maliwanag na sa atin. No other else, reflection on this. But only that, yung sinabi niya na acronym ng walk always in love for God's kingdom, napakaganda ng reflection. Kasi
Sa buhay natin, we need to walk in love, we walk in light, we walk in wisdom. Lahat sa ating sarili, kailangan natin to by walking by faith. As we walk by faith, we need love, we need this light, and we need the wisdom from God. So, as we walk, go on, ano? Hayaan mo na hawakan ka ng Panginoon at siya ang maglilid sa iyong mga dinaraan. So, as we walk, magniningning tayo, makikita ang pagmamahal at makikita ang wisdom ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, sabi ito, sino po ang may mga insights, karagdagan na may babahagi ng gabi? Porque sinabi ko na wala nang ibang kon eh. Baka hindi kayo mag-inset. Mag-inset pa rin kayo Ayan. So, sino po ang may mga insights? Ito, mayroong insight sa gabing ito. Anyone? Natulog ko yun. Natakot kasi sinabi ko. Joke lang. Hindi sabi ko lang na walang kung para sa akin. Pero kayo pa rin Sino po may mga insights, mga kapatid? Yan, habang naghihintay tayo. Mga ka-YouTube channel, si December United Enlightened Ones, kung ikaw ay may insight sa iyong narinig sa gabing ito na salita ng Panginoon, just put your reflection or your insights in that comment box at babasahin po natin yan at kami rin ay mag-bless yung reflection, ang pagkaintindi mo sa salita ng Panginoon natin pinag-usapan ngayong gabi. And syempre, share mo rin itong video audio na ito sa iyong kaibigan at sabihin mo na mag-insight rin. Ibahagi niya rin sa amin kung ano yung masasabi niya rin sa salita ng Panginoon. Sino po may mga insight sa gawin ito? Wala. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Takot kasi sinabi ko. Grabe naman ko yun. Hindi, joke lang. Yan. So, yun, ano? So, alam ko, sa puso natin, nandyan po yung pagkaintindi natin. Naway, talagang naintindihan natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang natin narinig at lumabas sa pagkabilang tenga. O habang nakikinig kayo, may ginagawa kayong iba, kaya hindi nyo naintindihan. Dalawa lang yan kaya hindi ka na magbigyan ng insight. Pero naway, ang kanito is, mayroon kayong naintindihan at nailagay niya sa inyong puso't isipan. Ayan. So, sige po. Atin na pong tatapusin ang gawain ito. Muli, sabi nga natin, walk with faith, walk with love, in light, and in wisdom. Yan. So, kailangan natin as we walk by faith. So, sige po. Tatapusin natin po ang gawain ito sa pamagitan po ng pangsarang awitin na ibabahagi po sa atin ni Sister Baby Joy de la Cruz at susundan niyan ng closing prayer ng ating speaker. Muli, ang inyong presider ngayong gabi at nagpapasalamat sa inyong lahat, mga ka-YouTube channel, si December United Enlightened Ones. Nagpapasalamat sa lahat sa mga umaten sa Trunkline, sa ating bisita, sa ating speaker. Maraming salamat sa lahat. No? So, thank you. Ang naging President Joseph Ognad, atin na pong tinatawagan si Sister Baby Joy M. de la Cruz para po sa ating closing song. Sister Baby Joy? So, magandang gabi po. Okay lang po ba yung signal ko? Malayo ka. Ba't malayo yung mic mo? Hello po. Yan. Much better. Ayun, so magandang gabi po sa lahat. Pasensya mo po. Ayun, so tayo po'y umawit sa ating Panginoon. At bago po yan na sobrang napakaganda po ng ibinahagi ni Pastor Leo na kanyang topic po sa gabi pong ito. At nawa po ay magpili pong paalala po ito sa bawat isa sa atin. So, atin na pong awitan ng ating Panginoon.
Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo. Hindi, tinatawagan natin si Pastor Leo for the closing prayer. Okay, so tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy na kami po ay nagpapasalamat sa patuloy, Lord, na paggalaw mo po sa aming buhay. Na despite, Lord, sa kapaguran po ng aming pisikal na katawan, ay patuloy, Lord God, na hindi ka nagkukulang at sapat po ang pisikal na kalakasan na pinagkakaloob mo upang patuloy na magawa po namin ang aming gawain, O God, na bilang papuri, pasasalamat sa inyong kabutihan ko sa amin. Lalo na po sa aming pasikinig sa iyong mga salita, na ang iyong mga salita ay patuloy na nagbibigay gabay po sa amin upang patuloy na magawa po namin ang iyong kalooban. Patuloy, Lord, na dalangin po namin, na patuloy, O Diyos, na pananahan mo po kami. Dahil din, Lord, sa aming pagpapahinga sa gabi ito, ay po ang patuloy, Lord, na magbigay sa bawat isa po, Panginoon, ng kaligtasan, proteksyon, at patuloy, Lord, na i-sustain mo po ang pisikal na kalakasan po namin at bigay po namin sa aming pag-gising. Pinaumagahan, Panginoon, ay patuloy na may kalakasan at sapat na sigla upang ikaw muli ay aming papurihan. Lord God, hindi ng aming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang muling nagbigay sa liwanagan sa aming isipan, kung paano po kami na mamuhay
ng ayon po sa pagmamahal, mamuhay po sa liwanagan at gayon din Panginoon sa karunungan na patuloy na nagkakalag sa amin. Nabayan at samahan mo po kami. Give us the courage, boldness, Lord God, na maging matapang po kami upang ibahagi yung mga salita, lalong-lalo na po sa tao na aming makakasalamuha na hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord. Patuloy na bless mo pong mga kapatid na ito. Ang kanilang sa Panginoon ay patuloy na pagkaloob ang alab, Panginoon, upang mag-serve sa inyo, O Diyos, sa kanila po ng mga trials. Alam namin, Panginoon, that we can do everything dahil nandiyan ka sa amin at hindi ka nagpapadaya. Thank you so much, Lord, for your goodness and love. In Jesus' name, amen. That ends tonight's devotion by o'clock. And I will for you to listen from us to our daily activities. Don't forget to like and follow our Facebook page, PBCM Reunited, and to subscribe and hit the notification icon of our YouTube channel, PBCM The Enlightened One, and hit all so that you won't miss any of our posts. Don't forget also to see here on Messenger, and that's it for now. With these activities next week. Thank you and God bless.